May mga kwento sa Pilipinas na kapag narinig mo nung bata ka, iisipin mong gawa-gawa lang. Mga kwento tungkol sa aswang, mga nilalang na lumalabas kapag gabi, at mga taong hindi mo dapat pinagkakatiwalaan. Pero may isang kwento na naging kakaiba dahil hindi lang ito ipinasa-pasa sa mga bata. Naging usap-usapan ito sa mga barangay, naging laman ng mga kwentuhan, at umabot pa sa radyo at telebisyon. Ang pangalan niya, Maria Labo. Isang babaeng sinasabing umalis ng Pilipinas para magtrabaho bilang OFW. Isang ina, isang asawa, at ayon sa alamat, isang babaeng umuwi sa Pilipinas na may dalang isang bagay na hindi niya dapat dinala. At ang mas nakakatakot, hanggang ngayon, walang iisang bersyon ng kwento kung sino talaga si Maria Labo. Ayon sa mga bersyon ng kwento na kumalat sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Pilipinas, si Maria ay isang ordinaryong babae. May asawa, may mga anak. At tulad ng maraming pamilyang Pilipino, hindi sapat ang kinikita ng kanilang pamilya para sa lahat ng pangangailangan. Kaya napilitan siyang mangibang bansa. Sa ibang bersyon, nagtungo siya sa Middle East. Sa iba naman, ibang bansa ang sinasabing pinuntahan niya. Nagtrabaho siya bilang domestic helper o caregiver. Malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang mga anak. At habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa, doon umano nagsimula ang lahat. May isang bersyon ng kwento na nagsasabing may nakilala siyang isang matandang babae na may kakaibang karamdaman. May isa namang nagsasabing nakatanggap siya ng isang bagay na hindi niya alam ang tunay na kahulugan. At may bersyon din na nagsasabing isang supernatural na nilalang ang nagpasa sa kanya ng kapangyarihan ng isang aswang. Pero may isang bagay na pare-pareho sa halos lahat ng bersyon. Pagbalik ni Maria sa Pilipinas, nagbago siya. Isipin mo ang isang ordinaryong gabi sa isang maliit na probinsya. Tahimik ang paligid. May mga bahay na gawa sa kahoy at simento. May mga asong tumatahol sa malayo. At sa isang bahay, isang pamilya ang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang ina. Matagal siyang nawala, kaya natural lang na masaya ang kanyang asawa at mga anak. Pero ayon sa kwento, may napansin silang kakaiba. Hindi na raw katulad ng dati si Maria. Tahimik. Minsan, parang wala sa sarili. At may mga pagkakataong bigla siyang nagagalit nang walang malinaw na dahilan. Pero maaring pagod lamang siya. Maaring epekto ng matagal na pagkakawalay sa pamilya. Maaring trauma. Walang makapagsasabi. Hanggang isang gabi, may nangyari. Isipin mo ang isang ordinaryong gabi sa isang maliit na probinsya. Tahimik ang paligid. May mga bahay na gawa sa kahoy at semento. May mga asong tumatahol sa malayo. At sa isang bahay, isang pamilya ang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang ina. Matagal siyang nawala. Kaya natural lang na masaya ang kanyang asawa at mga anak. Pero ayon sa kwento, may napansin silang kakaiba. Hindi na raw katulad ng dati si Maria. Tahimik. Minsan, parang wala sa sarili. At may mga pagkakataong bigla siyang nagagalit ng walang malinaw na dahilan. Pero maaring pagod lamang siya. Maaring epekto ng matagal na pagkakawalay sa pamilya. Maaring trauma. Walang makapagsasabi. Hanggang isang gabi,
May nangyari. Gabi na nang umuwi ang asawa ni Maria. Pagod mula sa trabaho. Pagpasok niya sa bahay, naamoy niya ang niluluto ng kanyang asawa. May handa. At dahil matagal na siyang hindi nakakasama ng pamilya, maaring naisip niyang normal lamang ang lahat. Umupo siya. Tumingin sa kanyang asawa at tinanong, "Nasaan ang mga bata?" Tahimik si Maria. Walang sagot. Mulay siyang nagtanong, "Nasaan sila?" At ayon sa alamat, itinuro lamang ni Maria ang isang lalagyan ng pagkain. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, hanggang sa binuksan niya ito. At doon, nagbago ang lahat. Hindi ko na kailangang ilarawan kung ano ang nakita niya. Dahil ang pinakamalaking takot sa kwentong ito ay hindi ang itsura ng laman ng lalagyan. Ang tunay na nakakatakot ay ang posibilidad na ang isang ina ay maaring gumawa ng ganoong bagay sa sarili niyang mga anak. Sa kwento, doon niya napagtanto na ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang Maria na nakilala niya. Sa galit at takot, sinubukan niyang patayin si Maria gamit ang bolo. At doon nangyari ang isang bagay na naging dahilan kung bakit siya tinawag na Maria Labo. Ang salitang labo sa Hiligaynon/Ilonggo ay nauugnay sa paglaslas o paghak gamit ang isang matalim na sandata. At ayon sa alamat, nag-iwan ang bolo ng malaking sugat sa mukha ni Maria. Pero hindi siya namatay. Tumakas siya. At mula noon, nagsimula ang isa pang bahagi ng alamat. Pagkatapos niyang tumakas, nagsimulang kumalat ang mga kwento. May babaeng may malaking peklat sa mukha. May babaeng gumagala tuwing gabi. May babaeng hindi kilala ng mga tao, ngunit bigla na lamang lumilitaw sa iba't ibang lugar. At habang lumalaki ang kwento, lumalaki rin ang takot ng mga tao. May mga nagsasabing nakita siya sa Visayas. May nagsasabing nakarating siya sa ibang probinsya. May nagsasabing nagtatrabaho siya sa araw, pero lumalabas kapag gabi. At may mga kwento pang nagsasabing gumagamit siya ng ibang pangalan para hindi siya makilala. Hindi na alam ng mga tao kung alin ang totoo at alin ang dagdag lamang ng bawat taong nagkukwento. Pero ganito gumagana ang isang urban legend. Isang tao ang magsasabi, "Nakita ko siya." May isa namang sasagot, "Kaibigan ng pinsan ko, nakita rin siya." Hanggang sa makalipas ang ilang taon, ang kwento ay parang totoong nangyari sa lahat. Ang kwento ni Maria Labo ay naging popular lalo na sa Western Visayas at Mindanao. At hindi lamang sa simpleng kwentuhan. Naging bahagi ito ng radio dramas, horror stories, at kalaunan ay naging pelikula pa. Noong 2015, ginawa ang pelikulang Maria Labo, na tahasang nagsabing hango ito sa isang urban legend tungkol sa isang OFW na sinasabing naging aswang at pumatay sa sarili niyang mga anak. May mga bersyon ding nagsasabing ang kwento ay nagmula sa Iloilo. May nagsasabing Capiz, may nagsasabing Negros. At mayroon ding mga bersyong naglalagay sa Bicol at iba pang lugar. Ibig sabihin, walang iisang lugar na maaring ituring na siguradong pinagmulan ng alamat. At wala ring malinaw na dokumentadong ebidensya na nagpapatunay na ang supernatural na Maria Labo ay totoong tao. Pero noong panahong kumalat ang kwento, hindi yon ang mahalaga. Dahil para sa maraming nakarinig nito, totoo ang takot. May isang bagay na paulit-ulit na lumilitaw sa mga kwentong ganito. Kapag may balitang si Maria Labo ay nakita raw sa isang lugar, biglang nagbabago ang kilos ng mga tao.
Ang mga bata ay pinapapasok sa bahay. Ang mga magulang ay nagsasara ng pinto. At kapag dumilim na ang paligid, walang gustong maglakad mag-isa. Hindi dahil may nakita silang aswang, kundi dahil baka meron. At yon ang pinakamalakas na bahagi ng isang urban legend. Hindi mo kailangang makita ang halimaw. Kailangan mo lang isipin na baka nasa likod mo siya. Baka nasa kanto. Baka nakatayo sa ilalim ng post. O baka nakatingin siya mula sa isang madilim na bintana. Kaya, totoo ba si Maria Labo? Kung ang tanong ay kung may malinaw na dokumentadong ebidensya na nagpapatunay na may isang supernatural na babaeng nagngangalang Maria Labo na gumagala sa Pilipinas. Wala tayong sapat na ebidensya para sabihin yun. Ang mayroon tayo ay isang kwento. Isang urban legend na maraming bersyon. Isang alamat na ipinasa mula sa isang tao patungo sa isa pa. At isang takot na tumagal ng maraming taon. Pero marahil, yun ang dahilan kung bakit nakakatakot ang Maria Labo story. Dahil hindi ito tungkol lamang sa isang aswang. Tungkol ito sa isang ina na umalis para magtrabaho. Tungkol sa mga pamilyang naiwan. Tungkol sa takot sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. At tungkol sa isang tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Paano kung ang taong hinihintay mong makauwi ay hindi na siya nung umalis siya? Kaya sa susunod na marinig mong may babaeng may malaking peklat sa muka na nakita sa isang madilim na kalsada, huwag agad maniwala. Baka kwento lamang yon. Baka chismis. Baka urban legend. Pero kung sakaling mag-isa kang naglalakad sa isang probinsyal na kalsada, madaling araw, walang tao, walang sasakyan, at may marinig kang yabag sa likod mo, huwag ka munang lumingon. Dahil ayon sa alamat, hindi lahat ng sumusunod sa iyo ay gustong makipag-usap. At baka si Maria Labo na yun.